Paano nga ba gumagana ang SSD o solid-state drive? Sa nakaraang video natin, pinag-usapan natin kung paano gumagana ang HDD o hard disk drive na isa ring storage device. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang SSD o solid-state drive na isang makabago, mabilis at efficient na storage device kumpara sa HDD. Pag-aaralan natin ang mga parts ng SSD at kung ano ang roles nila. After that, aalamin natin kung paano nga ba ito gumagana at kung paano nito nasi-save ang mga data natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and like para updated ka sa mga 3D animation explainer ko about sa technology. So let's begin! Bago natin alamin kung paano gumagana ang SSD sa pagre-read at pagre-write ng data, simulan natin sa mga pangunahing connector na ginagamit nito. Ang power connector ay nagbibigay ng kuryente sa SSD para gumana ang lahat ng bahagi nito. Nang walang tamang power supply, hindi magagawa ng SSD ang mga kinakailangang operasyon para sa pag-store at pag-retrieve ng data. Ang interface connector naman ay ang nagko-connect sa motherboard ng computer. Sa pamamagitan ng interface connector na ipapadala ang data mula sa SSD papunta sa system at vice versa. Ang pinakakaraniwang interface na ginagamit ay SATA Serial ATA para sa mga tradisyonal na SSDs, habang ang NVMe Non-Volatile Memory Express ay ginagamit para sa mga high-speed M2 SSDs. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pangunahing bahagi ng SSD. Unahin natin ang controller chip, ang utak ng SSD. Siya ang nagmamanage ng data read at write operations, nagko-coordinate sa host system at nagbibigay ng error correction at wear leveling. Pinapantay ang paggamit ng memory cells para hindi mabilis masira ang SSD. Ang DRAM cache chip naman ay isang high-speed temporary memory na ginagamit para mag-store ng mga madalas na ginagamit na data. Sa ganitong paraan, mas mabilis ang pag-access at pagbasa ng mga data na ito. Ang pinaka-core part ng SSD ay ang NAND flash memory. Dito nakastore ang lahat ng data mo. Ang NAND flash ay isang non-volatile memory, ibig sabihin, hindi nawawala ang data kahit mawalan ng kuryente. Let's dive deeper into the nanoscopic view ng NAND flash memory. Ang nakikita nyo ngayon ay isang 3D NAND memory kung saan nakastore ang bawat bit ng data mo. Ang NAND memory cells ay organized into pages and blocks na binubuo ng libu-libong cells na tinatawag na Charge Trap Flash o CTF. Ngayon, paano nasi-save ang data dito sa maliliit na cells na ito? Let's take an image as an example. Ang image na ito, sa paningin natin, ay mukhang normal lang. Pero kapag i-zoom in mo, makikita mo ang mga maliliit na rectangular shapes na tinatawag na pixels. Bawat pixel ay may naka-assign na color, isang combination ng RGB, red, green, at blue. Ang bawat RGB color ay may value na nagre-range from 0 to 255. Kapag nagbabago ang mga values na ito, nagbabago rin ang kulay ng isang pixel. At ang bawat RGB value ay may corresponding binary code, which is the language na naiintindihan ng computer. Pagkatapos, ang mga binaries na iyan ay ipapadala sa SSD. Si SSD controller naman ay magpapadala ng electrical charge sa mga memory cells sa NAND flash memory. Either 1, ibig sabihin charge, or 0, ibig sabihin walang charge. Kapag binubuksan mo naman ang file, chine-check ng controller ang charge level ng bawat cell. Kapag puno ng charge, babasahin ito bilang 1, at kapag walang charge, 0. Ang mga binary values na ito ay nagsasama-sama para buuin ang data mo. At iyan ang basic na proseso kung paano gumagana ang SSD. Ang video na ito ay nakafocus lamang sa basic o pangunahing kaalaman kung paano gumagana ang SSD.
Marami pang ibang advanced topics tungkol sa SSD na mas detalyado tulad ng iba't ibang uri ng NAND memory, wear leveling algorithms at over-provisioning na hindi na natin tinalakay dito. Maybe sa future video natin kapag kaya na ng ating channel, lalaliman na natin ang pagpapaliwanag sa mga nakakamanghang technology. Kung may natutunan kayo sa video na to, don't forget to like and follow this page para hindi nyo ma-miss ang mga susunod nating tech breakdowns with more awesome 3D animations. At kung may tanong kayo or topics na gusto nyong i-explain natin next, just drop a comment below. Maraming salamat sa panonood and kita-kits ulit sa next video.